Salam and good morning sa lahat ng mga members na nanonood ngayon. Okay, my name is Sir KD at pag-uusapan po natin ngayon kung bakit kailangan mag-maintain ng 0.33 points. Okay, dito sa ating networking business sa Alliance in Motion Global. Okay, so halimbawa kasi merong mga nagsasabi na ano ba yan, di ba? May sa loob-loob lang, di ba? Nag-join na sa M Global pero hindi siya, wala na nga siyang ma-recruit, halimbawa, or wala na siyang ma-join sa business natin. Tapos, meron pa siyang reklamo na ano ba yan? Kailangan pa palang merong mini-maintain na points every month, di ba? Merong mga ganun tao, pero kaya ko gusto gawin itong video na to para din i-inform yung mga, kahit na yung mga hindi nag-iisip ng gano'n, sa mga new members, tsaka sa mga dati na para mas maunawaan yung pag-maintain. Okay? Okay. Bakit ba kailangan mag-maintain? Kailangan mo mag-maintain ng 0.33 points. Ito po ay positional point. Positional, ibig sabihin yung halimbawa sa ating stair step, hindi aangat yung position natin, hindi tayo mapopromote kung hindi gumagalaw ang ating positional points. Okay? Yung pagiging silver executive, gold executive, at saka yung global ambassador. Siyempre, di ba, umpisa tayo sa distributor. 0 points yun pag distributor ka. So, para angat yung points mo, kailangan meron kang positional points. Eh, paano kung halimbawa wala ka pang mga recruit or syempre, walang movement ng products, walang nabibenta. Anyway, kahit na wala ka pang recruit, basta merong products na nabibenta, reorder, doon ka nakakakuha ng positional points. Okay, so yun ang magandang tanong doon. Saan ba makukuha yung positional points na yun? Okay? Siyempre, makukuha yun sa mga products like C24/7 at saka yung mga iba pang products. Lahat ng products po natin ay mayroong mga points. Nagtataglay po yan ng 3 klaseng points. Halimbawa, itong C24/7 may tinataglay na points na commissional points, positional points, at saka repeat binary points. Okay? Pero, bago natin ituloy, gusto ko po munang bigyan ulit ng kalinawan kung bakit kailangan ba talaga mag-maintain. Okay? Sa iba't ibang mga networking companies, meron pong maintenance. Kagaya natin, nagme-maintain po tayo. Every month, kailangan merong products na binibili. Okay? So, parang ganito lang yan eh. Halimbawa sa school. Sa school, estudyante ka, in order na makapasa ka, kailangan meron kang mini-maintain na passing grade. Okay? Lalo na halimbawa sa college, kapag ka scholar ka pa, kailangan ng maintenance na grade. Sa yung mga scholar, yung mga matatalino, merong mga mini-maintain yan na grade. Halimbawa, 90. Kailangan hindi bababa sa 90 yung grade mo para ma-maintain mo yung scholarship mo. Dahil pag may scholarship ka, may tinatanggap kang allowance every month. Okay? Kapag ka hindi mo na-maintain yung grade na yon, yung 90 above, okay? Hindi mawawala sa'yo yung scholarship mo. Oo, estudyante ka pa rin. Pero mawawala yung scholarship mo, hindi ka na makakatanggap ng monthly allowance mo. Okay? So, ganun din yun. Whether sa passing grade at saka sa scholarship, merong mini-maintain. So, ganun din dito sa business natin. Kailangan mo mag-maintain ng grade. Okay? Nag-maintain tayo ng grade para matanggap natin yung allowance natin. O yung kita natin, yung mga komisyon natin. Kaya kailangan natin mag-maintain ng grade. Ano yung mini-maintain natin na grade? Tama. Positional points po yun. 0.33 points. Okay?
Yun ang ating passing grade para hindi tayo bumagsak sa ating business. Kasi sa loob halimbawa ng 6 months, okay? 6 months kapag ka wala kang maintaining, kapag ka wala kang maintenance na positional points na 0.33 ay babagsak ka. Imagine mo maluwag sa ating company. Maluwag dahil hindi nila sinabi na kapag ka hindi ka naka-maintain sa loob ng isang buwan, bagsak ka na. Okay? So, marirealize mo na maganda sa company natin dahil binibigyan tayo ng 6 months para makapag-maintain ng ating passing grade. Okay? Yung 0.33. Okay? Halimbawa, hindi ka nakapag-maintain ngayong month na to. Sa isang buwan, hindi ka nakapag-maintain. Okay lang. Sa pangalawang buwan mo, hindi ka nakapag-maintain. Okay lang din. Sa pangatlong buwan mo, hindi ka nakapag-maintain. Okay lang din. Sa pang-apat na buwan mo, hindi ka nakapag-maintain. Okay lang din. Pero, hindi ka kikita sa iyong komisyon. Kung meron mang mga pumapasok na products sa iyong mga downlines, hindi mo makukuha yung iyong komisyon. Halimbawa, ikaw ito. Okay? Meron ka mga downlines. Palagay natin, marami or kahit konti, kahit na isa lang, dalawa. Tapos may mga products na reorder. May nabibiling mga products. Siyempre, pag na-encode sa kanila yon, pag na-encode yung mga products, merong aakyat na mga points. 3 klaseng points, lahat aakyat, lahat papasok. Okay? Pero, kapag ka ikaw ito, di ba? Kapag ka wala kang maintaining na 0.33 sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang buwan na yon, halimbawa yung nakaraang buwan, kung hindi ka nag-maintain doon ng 0.33, ay let's say na maraming products o merong mga products na nabili ang mga downlines mo. Yung mga points, yung commission, yung points aakyat sa'yo. Okay? Positional points aakyat sa'yo. Okay? Pero yung commission, hindi mo kikitain. Okay? Hindi sa'yo aakyat yung tinatawag na uni-level and stair-step level bonus. Kapag ka wala kang maintain na 0.33. So, kailangan mo mag-maintain ng ating grade na 0.33. Saan mo makikita yon? Halimbawa, dito sa ating clear book or clear file. Diba? Yung mga products natin dyan ay merong mga points. Makikita doon yung 3 klase ng points. Yung commissional points, repeat binary points, and positional points. Okay? So, malinaw na lahat ng products natin ay merong mga points. Yung mga points, huwag niyo pong baliwalain dahil importante po yan. Okay? So, malinaw na po kung bakit kailangan natin ng mga maintenance kada buwan. Okay? Kanina, itutuloy ko yung sinabi ko. Kapag ka 4 na buwan, wala kang maintenance na 0.33, okay pa rin. Okay? Kahit na 5 buwan na, hindi ka pa rin nag-maintain ng iyong grade. Okay pa rin. Okay? Pero sa pang-6 na buwan, kapag ka hindi ka pa rin nag-maintain, babagsak ka na, kaibigan. Okay? 6 months, parang 1 semester, di ba? Pag nag-aaral tayo sa college, 1 semester, di ba? Almost 6 months, di ba? Kapag ka hindi mo naipasa yung iyong course, syempre, bagsak ka o babalik ka naman ulit. Okay? So, ganun din dito sa Global. Gusto mo itong business na to, i-maintain mo. Okay? Mag-maintain ka ng grade mo na 0.33 kada buwan. Mas maganda kada buwan. Bakit? Dahil kada buwan, hindi mo alam, di ba? You don't know na merong mga points na
pumapasok dahil sa mga reorder ng mga downlines mo. Hindi mo naman alam. Yung mga downlines mo, di ba, hindi sila lahat alam mo. Or kung wala ka pang downlines, palagay natin, nag-iisa ka pa lang sa mundo. Okay? I-maintain mo pa rin dahil para hindi mawala yung account mo. Okay? Halimbawa, kung discouraged ka, namumroblema ka dahil wala ka pang ma-recruit. Okay? Ang mapapayo ko sa'yo, maaaring sa ngayon nahihirapan ka, pero as time goes by, basta ituloy-tuloy mo yung pag-aaral mo sa business na to, nakikipagtulungan ka, meron at meron ka rin makukuha mga leads or mga invites, mga recruits. Lalo na sa future, sa 2016, tatayo ng ating building, di ba? Yung ating building sa Ortigas. E di, attraction talaga yun sa mga tao. Malalaman ng mga tao, lalo na yung mga OFW, na ang ating aim global ay napakaganda, di ba? Kasi meron tayong sariling building. Mula first floor hanggang 6th floor ay parking lot. Grabe. Talagang nakaka-attract. So, sa future, mas makaka-recruit ka ng madali. So, sa ngayon, tiis-tiisin mo lang, i-maintain mo yung grades mo. Okay? Every month or before. Be aware na before 6 months, mag-maintain ka ng iyong grades. Okay? Okay lang ba na hindi ako nakapag-maintain sa loob ng 2 buwan, 3 buwan, or 4 na buwan? Okay lang po yun. Basta wala kang downline na walang product reorders, okay lang po yun. Okay? Pero kung meron kang mga downlines at merong product movement, ibig sabihin, merong pagbibenta ng product na nagaganap, merong reorder na nagaganap, para makuha mo yung iyong commissional points, para makuha mo yung iyong komisyon, para sa bonus mo sa uni-level at saka stair-step level, mag-maintain ka every month para nakukuha mo yung iyong komisyon. Okay? So, yun lang po. I hope na meron ka natutunan. And kung meron ka hindi naintindihan, ulitin mo lang po itong video. And that's all for today. My name is Sir KD. And knowledge is power. Diba? Pag-aralan po natin na maganda ang ating negosyo dahil talaga pong napakaganda nitong negosyo. And if you like this video, you may share it. And if you have something to say, please comment below. And please subscribe on the right portion. Okay? Para mapapanood nyo rin or updated kayo sa mga iba kong videos. And that's all. Happy networking, God bless, and more power to you.